Dahil hindi pa sa isip ko, hindi pa sapat yung experience ko. Nangangamba ako na baka hindi ako matanggap at baka ma-reject yung application ko kasi OMG. hindi pa nasa 7 months ako pa ako around nung mga panahon na yun yung sa kusina ko. Kaya at the same moment, skeptical ako na baka ka ako peke. OMG. Ususangpu. कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ Apa kabar ma? Ay, alhamdulillah baik. Balaso. Assalamualaikum Ahmad. Ay, wah, panalo mga kamanoy. Kwento time tayo pa Canada. Story time tayo pa Canada. Yung application namin kung paano nangyari at paano nagkabuhol-buhol, paano nagka-delay. What the heck, man? Gago! Ito kasi yun mga kamanoy. Pero i-circulate muna natin ang camera, no? Ito po, andito po ako ngayon pala currently sa Kuwait City. Yan. Pakita ko muna yung Kuwait para sa mga bago dito sa channel, at least liwaliw man lang kayo sa Kuwait. Makita nyo man lamang kung ano itsura ng Kuwait. Ayan po. Nasa center ako ng Kuwait City. Yan. Dito ako sa gitna ng disyerto. Bakanting lupa rito. Yan. Asima Mall. Ito. Kalimutan ko pangalan. Saan na yung kalimutan. Yan lang. Kalimutan ko lintik. Saan na yung mga trademark dito. Hindi makita. Nako-cover kasi nitong Kipko Tower yung mga landmarks natin dito yan. Tapos yung mosque talagang nasa Middle East ka talaga yan. Ngayon, kwento time tayo mga kamanoy. Ganito kasi yun, 2 batch kami noon. Bali grupo kami nag-apply ang unang-unang nangyari noon is around 2021 October 2021. Sinama ako ng kaibigan ko kasi yung kaibigan ko bago mag October 2021 nagkukwento na siya about Canada at bago yun ako yung reason kung bakit napunta siya sa Canada, si Nel. May mga past videos kami noon, mga collaboration namin. Nagtataka ako kasi kung bakit tanong siya ng tanong about sa Canada. Yung pala sa buong in-expect ko din na nakapasok talaga siya sa Canada. And after nun nga, so on so forth, subsequently, continue natin mamaya. Ingay my goodness. Yan po yung prayer nila. Parang every 5 times nagpe-prayer sila. Yung tawag dun sala. Yan. Kailangan palagpasin muna natin mga kamatay. Kasi hindi tayo magkakarinigan Oo. Yun, pwede na siguro. Yun na. So, nag-apply din ako. Tapos, nagkaroon kami ng batch 1. Dalawang grupo kami. Sa unang-una, sumabay ako sa batch 1, which is October 2021. Kaso, nung panahon na yon, nag-shift talaga ako ng... Wala kasi ako mahanap na trabaho kasi office job ako mostly. Kaso wala akong mahanap na office, so nag-shift ako ng kusina. Kasi sa akin kasi matagal na ako sa Kuwait, walang nangyayari. Nagkaroon ako ng magandang trabaho, nagkaroon ako ng magandang sahod, pero na-terminate ako, na-lay off kami dahil sa COVID. OMG. Kaya nag-shift ako ng kusina, wala nang asenso talaga dito. Talagang wala na akong progress dito sa Kuwait, natanda na rin. Kaya nag-shift ako ng kusina. Hayon nag-kitchen nga ako at nakapasok ako sa Zoom. May nakita kasi ako Air Force ba yun? Hayon October 2021 nagkaroon kami ng Zoom meeting. Pero dahil hindi pa sa isip ko, hindi pa sapat yung experience ko, nangangamba ako na baka hindi ako matanggap at baka ma-reject yung application ko kasi hindi pa nasa 7 months ako around nung mga panahon na yun yung sa kusina ko. Kaya at the same moment, skeptical ako na baka ka ako peke. OMG. So October 21 yung first batch namin, nagtuloy-tuloy sila. Kaso ang problema kasi ang tagal ng proseso sa Pilipinas. I don't know why. Ewan ko ba kung bakit
na pag hindi agency sa Pilipinas, hindi direkta sa Canada yung agency, ang tagal ng proseso. Yun din ang sinabi sa akin ng agent ko na wag akong uuwi ng Pilipinas at doon ko i-continue yung application ko. Kasi kung naghihintay ako dito na matagal, mas lalo ako maghihintay na matagal sa Pilipinas. At ganun na nga nangyari sa mga kabats ko sa first batch. Naghintay sila ng 1 year and 8 months bago sila nakalipad. Ganun katagal ang proseso sa Pilipinas, mga kamanoy. Kaya sa mga Pilipinas na nagproseso ng Canada nila, ano bang reason kung bakit ang tagal-tagal ng proseso sa Pilipinas? Ano bang mga consideration, no? Pero sa akin, sa palagay ko, dahil nga rekta sa Canada yung agency na ina-applyan namin, hindi kami dyan sa Pilipinas galing na agency. Yun. At yun nga, lumipad na yung kabats ko after 1 year and 8 months yung first batch. Nanghinayang ako dahil naiwan ako. Tapos nagkaroon ng second hiring yung second batch, yun na. Doon ako nakapasok sa November 2022. November 2022 na ako nakapasok kasi yung first batch namin is June 2023 lumipad. Yan. Second batch November 2022 na ako sumama. At ang tagal din ang proseso sa akin dahil inabutan ako ng Canada strike, yung federal strike nga. 1 year and 1 month yung pagdating nung Lamia ko. Yun na. Yun lang mga kamanoy yung kwento ko sa dalawang batch namin, ano. At ang malaking tanong ko lang kung bakit ang tagal-tagal ng proseso sa Pilipinas, na meron din namang mga agency na direkta sa Canada na mabilis yung proseso. Yan. Pero andito nga wala sila sa sa Kuwait, wala sa Pilipinas. Kaya may bilis na ang proseso nila. Yan. Pag rekta ba ng Canada yung agency mo at hindi galing Pilipinas, ganun ba talaga yung normal na nangyayari? Yun lang mga kamanay. So sa mga papunta ng Canada, marami akong past videos, mga correlated videos about sa papunta sa Canada at mga proseso at mga kailangan natin, mga tips, insights para mapadpad doon sa malamig na lugar. Right? Mga kamanay, Manay Abroad, andito sa Kuwait ngayon. Alright. Andiyan yung chef ko naghihintay. Right?